Lahat, walang lipstick, walang toothbrush. Magtutoothbrush muna sana ako, pero parang, ito kasi yun, may graduation kanina, and then late nagsimula, so late natapos. Nung paalis na kami, nag-traffic man sa gate. So hindi naman kami makalabas-labas hanggang sa nandito na. Tapos babalik ulit ako dahil speaker ulit sa hapon. Pero alam niyo ho, nandito ako dahil nagbigihani ako sa ganda ng inyong birhen kagabi. Napakaganda ng inyong birhen. Pangalawa, nabighani din ako doon sa sinabi ni Father na lahat may ambag para sa birhen. Magmula sa nakatira sa bundok, hanggang sa mga nakatira na mayroong mga konting kayamanan. So yun po yung maganda sa pagtutulungan natin. Nandito ako ngayong hapon, tinatanong ko nga, bakit ba ako'y pupunta pa dito? Alam niyo po, yung ano ba ito? Madalas ay tinatanong ko yung sarili ko, ba't ko pa ba ginagawa ito at the age of 63? Natapos na ho akong mag-serve sa COA, as commissioner ng COA. I served the commission audit for 27 years. Hindi pa natapos, tumakbo pa. Diba? Tumakbo na walang makinarya, walang pera, patubangga lahat. Pag tinanong mo natin, ano yung nagtutulak sa atin para gawin ang mga bagay na ito? Kayo rin ang tatanungin ko. Ano ang nagtulak sa inyo para ngayong tanghali? Ay medyo tiisin niyo ang inyong mga gutom at pumunta kayo dito. I'm sure hindi lang kayo nagagapuhan kay Father. Dahil yan po ay taken na. At bawal na bawal po ang mahalin, ang may nagmamahal at may minamahal ng iba. Di ba? Diyan po yan. So, ang ibig sabihin, ba't po tayo nandito ngayon? Sapagkat sa panahon po ngayon ay mas madaling mawala ng pag-asa. Mas madaling mawala ng tawag natin ay yung lumaban. Kasi ang biro nga natin, kahapon may nagturo sa akin, hindi na daw DDS. Sabi ko, ano hindi na DDS? DDU na daw. Depressed, deserted, and underserved. Sabi ko, ay paano nga ba naman ang ating sasabihin? Napakapalad niyo po dito sa lugar niyo. Kagabi ako namamasyal, ay napakahangin. Ang sarap ng breeze, di ba? Okay, isipin natin, ang dagat ay patuloy na pinupuno ng Diyos ng iba't ibang buhay na karagatan, punong-puno ng isda. Pero bakit yung mga mangingisda kahit abutin ng magdamag at kahit na walang tulong, kailangan pa rin kumayo, di ba? Upang makapagpaano ng anak. Di lang yun. Dito sa lugar na kung saan maramayaman ang dagat, ay 400 pesos din ang kilo ng sariwang isda. Di ba? At sabihin naman natin na tayo napapaligiran ng magagandang kabundukan. Maraming malawak na lupa, pero ang mga tao ay walang lupain. Nananatiling naghahanap buhay, nananatiling konting kayod, mas maraming gastos. At ang biro ko nga, napakatagal bago magtaas ng sahod, pero napakabilis tumaas ng bilihin. At nagulat ako, ang tricycle pala dito ay 15 pesos din. So pag nakita natin yan, sasabihin natin, ay kaswerte naman ang ating mga pinapasahod. Di ba? Sabi ko kanina sa graduation, ang iba sa inyo, mga nanay, mamamasukan na bandera. Pagkatapos ay magpaplansya. Ilang pumasan kung mabigat ang katawan dahil sa dami ng plansya, hindi pwede mag-absent. Papasok at papasok kasi walang kakagaling. Pero may isang pumapasok pa sa Senado, hindi. 6 na buwan. Pero pinapasweldo natin, 300,000 mahigit. Tumatawa kayo, no? Ako hindi na ako makatawa Pero ang mas nakakahigit pa ron, parang walang gustong pagtama na ganitong kalakaran. Di ba? We did not see the senators doing that. Pinapasok na para makaboto. Pagkatapos ay pinatakas ulit, di ba? We did not see the Commission on Audit saying, oops, disallowed natin ito. Pero siguro, yung iba sa inyo sa gobyerno, mga teacher, di ba, madalas kayong kaunting pagkakamali, may disallowance na. So, ang tanong natin ay, kailan na tayo giginhawa? Pero pag tinignan natin, mukhang ang buhay dito sa lupa, ay buhay ng sakripisyo at pagtitiis. A lot of times, gusto ko pong mag-reflect kung tayo nagdadasal. Kasi ganyan din po ako Nung bata po ako, alam niyo, ang akala ko, si Kristo ay babae. Kasi mahaba ang buhok. Tapos di ba may balot dito. Akala ko nakapalda.
Wala kaming religion ng bata. Kasi mahirap lang kami, di ba? Pagkatapos, yung kapatid ko naman, tuloy kami sisimba, iyak nang iyak kasi gusto niya magawin yung Father San Miguel. Kasi Michael Archangel ako. So parang sa akin, napakaraming mga myth sa pananampalataya, etc. Pero hindi ko sumusuko ang aking nanay. Yun ang nakita ko sa karamihang mga nanay dito sa Cebu. Ano, hindi kayo nagsasawang mag-inam po sa aking mahal na ina. Yung bawat umaga na nag-visit kayo, lagi nyo kaagad iniisip, paano ba maging nanay? Kinukumusta niyo ang inyong mga anak. Pero, hindi kayo nagtatampo kung hindi kayo kumustahin, o diba? Hindi naman kasi kayo si Senator Pia, o diba? So, hindi kayo nagtatampo kung kahit na pagod na kayo, hindi pa nakain ng tanghalian, yung anak nyo ay busog na at nagte-text lamang, ano, ay ikaw ay maghuhugas ka ng plato. Bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Kasi meron po tayong modelo. Ang modelo ng tunay na pananampalataya. At kung minsan, ang bawat araw ng isang ina, hindi natatapos ng walang pagdarasal. Yun lang kung minsan, pag magdasal tayo, parang punong-puno ng request. Panginoon ko, sana po makatrabaho na ang anak ko. At sana po ang asawa ko makapag-abroad na. At sana po ang aking anak na babae ay makatapos na. At sana po ako ay matuloy sa etc. etc. Pero if we take a look sa ating pinagdadasalan, aba ay nakapako sa krus ang ating hinihingan ng maraming bagay. Subalit, sa tingin ko po, kailangan natin ang lahat ng ito. Dahil ito ang gumigising ng ating pananampalataya. Ito ang nagpapalagay ng akulugan ng mga bawat karanasan na meron tayo. Dahil sa tingin ko, kung ang bawat karanasan ng pagiging isang ina ay nagtatapos sa pagsuway ng anak, yung pinapapasok mo, kompleto baon, kompleto tuition, talaga namang hirap na hirap kang makapagpag-tuition. Yung pala hindi napasok at nag-iinom. Di ba? Kung ang lahat ng kasaysayan o ng kwento ng karanasan ng isang ina ay nagtatapos sa katigasan ng ulo ng anak, marahil ay wala ng nanay na may gusto pang mag-anak. Subalit hindi yun. Dahil ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng sakripisyo ay nabibigyan ng ibang kahulugan kapag tinignan natin ang sakripisyo ng mahal na ina. Alam niyo po, walang practice to mula sa graduation diretso dito. Kung minsan, di ba may ibang religion na ayaw maniwala kay Mama Mary, bakit daw natin sinasamba? Pero ako ang lagi ko sinasabi, alam niyo po ba, yung paano nanay ka, tapos sasabihin sa iyo ay, ikaw ay maglilihim. O dito tuwa ka, at kayo mga anak, ganun din ang feeling mo, yung naglilihim ka sa anak mo. Pero sasabihin sa iyo, ang anak mo ipapako sa krus. Papayag ka pa ba? Siguro pwede mong sabihin, ikaw na lang, huwag na ako. Di ba? Kasi yung natural tendency ng tao is to stay away from the will of the Lord if it is not in accordance with His will. Kaya napakahirap po sabihin, Panginoon, sana po masundan ko ang iyong kalooban. Aba, ay hindi ko po akalain na ako po pala ay malaligay dyan sa pagsubok na iyan. Ako po yung nag-o-audit, special audit, nagpupunta po kami sa iba-ibang lugar. Ngayon ay sa audit namin, yung nag-check kami ng mga ayuda na natanggap. Doon sa Agusan del Sur, pagkatok namin, kaganda naman ng duyan kasi nakakapit nila sila ng mga duyan. Pero hindi gumagalaw yung duyan kahit may bata. Kasi sabi ko, Mana, bakit po hindi na gumagalaw yung bata sa duyan? Ayaw dito, patay na po. Ay bakit naman po na andyan? Wala po kami pagpalibig. Bakit po hindi kayo makapagpalibig? Ay kasi po, ang aming ibinoto ay hindi yung nanalong barangay captain. Kung kaya hindi po kami makalapit, sapat kami kalaban sa politika. Ay ano nga po sanggol ko mukhang susunod na rin. Ilang araw na rin po nagtatay. Alam niyo, hindi ito pamilya, wala naman ang eleksyon. Tinakbo ko yung bata, dinala ko sa provincial hospital. Siyempre yun, nagkakagulo yung mga doktor. Bakit? Auditor ang may dala ng bata. Di ba? Nabuhay yung bata.
So, ang sinabi ko po sa sarili ko, dapat may ibang mukha ang audit. Kailan hindi lang ako nag-audit na, oops, huli ka, nagkamali ka. Oops, kailangan mo ibalik yan. Kailangan nag-audit ako na tinitingnan kong mabuti paano natin iingatan ang pera pinili ng aambag ng marami at ang bawat isa. Sabihin natin kahit hindi nagbabayad ng income tax. Posible hindi ka nagbabayad ng income tax, pero pag pinanood mo si Robin Padilla, si Sharon Cuneta, aba, ay meron pong tax ang panonood ng pelikula. So ano nangyari? Inisip ko po na yung bawat audit ko, siguro ay kaloob ng Diyos. O, kumustahin niyo ako kung bigla ako lumuhod dito, ha? At sabihin ko, kaloob ni Lord, ang ako'y naging Senate President. Ay, Diyos ko, ano ba yan, Father? Diba? So ano nangyari? Pinipilit ko natin hanapin kung ano yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtawag kung saan ka mag-audit. Naranasan ko mag-audit ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ay di ka ho doon, ito na naman nakakatakot. Naranasan ko mag-audit na nag-i-inspection kami ng Maguindanao, Cotabato Road, na ilang beses nang na-report as constructed and completed. Pero pagdating namin ay wala. Diba? Ay habang ikaw ay naghuhukay ng kalye at ang makita mo kung may concreting, parang lagi kang nadadanggil ng Armalite sa tagiliran. Diba? Eh di alam kong hindi kami pwedeng mag-issue na inspection report at baka kami hindi na makauwi. No? Nung huli, ang sabi ko parate, bakit pa kung sino yung may posisyon sa gobyerno, yun yung pinipilit makainin? Kaya nga kami pa nag-o-audit, hinahapi kami ng treasurer. Laging libre ang bawat kainan. Samantalang nakapila yung mga batang napapango ang ilong sa pagdikit ng kanilang mukha sa salamin, nakapanood kung ano ang aming kinakain. Napakalaking ano ko. So, ang nangyari ko, no, diretso kami sa audit. Nag-audit kami ng Armed Forces of the Philippines, controller. Bakit? Ano nangyari? May mga 2 binatilyo, nag-travel sa Amerika, maraming naka-business class. Medyo napag-initan ng mga Amerikano. So, isang araw, inalo sila sa customs. Nakita may $100,000 sa bawat medyas. So, kinuha yung kinulong muna, tinatanong. Habang tinatanong, tumakbo yung nanay. Sabi ng nanay, ano po ang problema? Ay, marami po kayong undeclared dollars. Hindi yung problema yan, kasi yung controller ko ang aking asawa, at ito ay aming travel money. Okay? Kaya hindi ko makalimutan noon eh. Nung pumupunta ako sa US Embassy, ang sinasabi sa akin ng counterpart ko, bakit daw ang mga nanay na Pinoy ipinagmamalaki na nakakaisa sa gobyerno? Diba? Uy, alam mo, may nalapitan ako dyan eh. Ay, hindi na ako nagbayad ng penalty. Ay, ang bilis pa. Diba? Nakakaisa, nakakalaman. Ipinagdidiwan, ipinagmamalaki ng mga nanay ng Pinay. Sabi ko, parang masama ang aking pakiramdam nun. So, nung sinasabi sa akin nun, sana may paramdam ko rin ng pabawi yung karakanan ng mga nanay ng Pinay. So, ano nangyari? Nag-audit kami, nag-investiga. Ngayon, medyo malakas yung pressure yung mga tao. Kaya nag-resign yung ombudsman. Nung nag-resign ang ombudsman, pinababalik ako sa Commission on Audit. Pero ang gusto ay huwag na namin isulat yung report. Hindi ako nakatulong doon. Hindi ko pa paano ako babalik nang hindi ko ibagsasabi ng aking report. So, parang ako'y gulong-gulo. Ako ay nag-resign. Nung panahon nag-resign ako, hindi pa uso ang mga call center. Kaya buti na lang natanggap ako sa Asian Development Bank. Nung nasa ATV na ako, biglang pumutok yung plea bargain agreement kung saan yung general at saka ang ombudsman nagkasundo na pabababain ang sala, ibabalik yung 300 million, pero wala na, hindi na pag-uusapan kung ano nangyari talaga sa kaso. Hindi ako makakatulog, simba ako ng simba. Pag sumisimba ako, Father, binabasa ko yung reading. After ng pagkasimba ko, tataya ako sa loto. Kung ang reading ay John chapter 16, verse 3 to 4, syempre 16, 3 plus 4, 7, and 16 plus 4, 20, awa ng Diyos. Hindi ako nanalo sa loto. Sabi ko sa sarili ko, sana po Lord, panalunin mo ako. At kapag nanalo ako,
mag-a-abroad na po ako. Kakalimutan ko ng lahat, ang lahat ng nasayang kong trabaho sa gobyerno. Hindi ganun na nangyari, ano? Nung marami na nag-reach out sa akin para sabihin sabihin ko na lang na wala kaming nakita sa audit, etc. Nag-ano ako, nagpaska ako mag-resign sa Asian Development Bank. Sinundo ako ng asawa ko, sinabi ko sa kanya, nagpa-interview na ako kay Cez Trilon. Sabi niya, hindi lang yan, nag-resign na ako sa ADB. Siyempre, hindi maintindihan ng asawa ko, sino ba nagsusuot ng pantalon? Kasi bigla ako nag-resign, may 3 akong anak. Not to mention na medyo delikado yung ginawa ko. So, ano nangyari? Noong 2011, now and then, pupunta ka sa Congress, pupunta ka sa Senate, para ikwento kung ano yung nangyari, yung tinatawag natin sa kabaong system sa mga kanila. Isang araw, habang nagte-testify ako sa Sandigan Bayan, sobrang galing sa akin ng general. Dinuro niya ako at hindi ko makakalimutan ang kanyang binitawang salita. Sabi niya, there will be a reckoning day for you. Aba, ay nanginig din ako, bakit? General yun, tapos sasabihin sa iyo sa hukuman that there will be a reckoning day. Noong panahon yun, doon po ako naghanap. Gusto kong makakita ng Diyos na may mukha. At kaya kong sabihin, kaya ko siyang tingnan sa kanyang mga mata. Gusto kong sabihin, Diyos ko naman, Lord, pagtatagpasin ko na ang ulo nito mga kurakot na ito. Eh paano ba naman natin kami na nagsasabi ng totoo? Kami yung nag-o-audit at may mga prosyento. Kami yung natatakot at pinagbabalaan. And yet, in the height of your prayer, all you have is silence. Ito yung panahon na gusto mong tumingin sa langit, tumingala, at sa iyong pangarap, sana magbukas ang langit, bumaba ang Kristo, kasama ang espada, at lipunin ang lahat ng magnanakaw sa gobyerno ng Pilipinas. Pero hindi nangyari. Kasi alam natin, may sariling kalooban ng Diyos. Ano pong nangyari? Nakulong yung general, nag-turn over yung 300 million, na-appoint po ako as commissioner ng Commission on Audit. Pero hindi po doon natapos ang mga challenges. May mga panahong 20 ang security ko, pati mga anak ko. Kasi nga napakadami ng threat. Sa isang banda, isang hapon, nanonood ako ng TV, magkakahiwalay kami ng anak ko. Kasi nga ako naka-witness protection ako noon. Habang nanonood ako ng TV, nag-ring ang aking burner phone. Kampante ako sumagot kasi burner phone po yan, di po ba? Walang may alam, supposedly. Pagsagot ko po ng telepono, hindi naman nagsasalita yung nasa kabila. Pero, pinapalinig niya sa akin na pinapakinggan niya at pinapanood the same TV program na pinapanood ko. Hindi po ba nakakatakot? At dito, hindi ko po kinaya, sabi ko sa security ko, kailangan umuwi ako para puntahan ko ang aking mga anak. Siyempre, aaya ko dahil maraming lalong kakalat yung threat. Ako, asawa ko at mga anak ko. So at that moment, ang sabi ko, hindi kailangan makita yung anak ko. So, kasama yung mga kaibigan kong pare, kasama ang security, pumunta kami sa bahay. Nandun yung anak ko. Yung pangalan kong anak, hindi pa siya natutulog. Sabi ko sa kanya, anak, tulog ka na, ba't hindi ka makatulog? May security ba tayo, ma? Oo naman. May security ba tayo sa bubong? Bakit naman pati bubong gusto mo may security? Pero hindi ko nakalimutan ang kanyang sinabi. Ikaw na nanay ko ang dahilan kung bakit ako natatakot. Kung bakit ako hindi makatulog. Mabigat po yun. Yung sabihin ng anak mo, sana iba na lang ang nanay ko. Sana yung nanay ko, hindi namin na. Diba? Mahirap tanggapin na ikaw na ina, na dapat ay nagbabantay at nag-aalaga sa iyong anak. Ikaw ang dahilan ng takot at kaba ng anak mo. Sabi nga pa niya, bilang pagpapatuloy, hindi ko alam kung may umagang gigising ako na wala na akong nanay, na wala na akong kapatid na babae. Wala kang magawa. Subalit dun sa pinakamahirap na sitwasyon, doon isinila yung pinakamatibay
na binhi ng pananampalataya. Sabi ko po sa kanya, if the Lord is the one who takes life, we must not forget that He is also the giver of life. Kung ang Diyos na kumukuha ng buhay ay siya rin nagbibigay ng buhay, bakit tayo dapat magkakot? And then, our family decided, lalabas na tayo sa witness protection program. Uuwi na tayo sa ating tahanan. Umuwi po kami sa aming tahanan. Hindi pa rin normal, may mga period na kailangan namin umalis dahil may mga umaalig-aligid sa bahay. May panahong inakyat ang bahay namin, may panahong may niraransak ang sasakyan. Pero parang nakakalipas at nakakalipas. Hindi ko alam kung paano nagtapos at nalampasan. Now, ano po ang katuto? Dahil naranasan mo pong ipasa Diyos ang iyong takot, dahil naranasan mo ipasa Kanya at sundin siya ang kanyang kalooban. Dahil naranasan mo ipabuhat sa Kanya ang iyong krus. Para bang walk in the park na lang. So sabi ko, siguro naman pwede nang magtapos ng karir. Hanggang saan nangyari, hindi pa na pwede. Napakarami pang kaso. Lumabas yung pork barrel scam. At ang pinakamasakit, yung pinakulong namin sa PIDAM, nanalo pang senador, kinalo pa ako. Diba, Father? Kaya kasi hindi mo malaman saan ba tayo kukuha ng panghuhugutan upang parating hanapan kung saan dapat hanapin ang pag-asa. And yet, sa bawat araw na nangyayari sa atin, lagi gising tayo tuwing umaga, nagkakaroon tayo ng panibagong dahilan upang makipaglaban. Bakit? Sapagkat ang Panginoon sa kanyang pagmamahal ay hindi pa rin bibitaw. Ayun, kanina ko, touch ako nung nakikita ko yung mga parents ng kanilang mga anak. Ito na siguro ang pinakamaligayang araw yung pagtatapos. Pero hindi ko nakita at palibhasa ay hindi ako pinalito. Ang dami daw sa kanila namamasukang katulong, namamasukang tagalaba para makapasok sa eskwela. May isa akong kasaysayan ng graduation speech na napakinggan ko sa isang valedictory address. No? Isa siyang nagtapos, naging cum laude, at ang kwento niya, piso at kalendaryo. Ang nanay niya labandera, pero nakapagtapos siya, ang iyang anak. Ano? Paano siya tinulungan ng nanay niya? Wala kang mga tinatawag nating alphabet cards, wala kang pera eh. Ginugupit-gupit ang bawat letra, ginugupit-gupit ang bawat numero sa kalendaryo hanggang sa natuto siyang magbilang ng lampas sa kanyang mga kamay using yung bawat number sa kalendaryo. Mga minamahal kong kababayan, lagi ko pong naiisip, sana kaya natin isabuhay ang pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi naghahanap ng pahinga. Yung pananampalatayang matibay lang na sandigan kapag mayroong pangangailangan. At yung pananampalatayang nagbabadya, nagtutulak, at nagsasabi, ang pagmamahal sa Diyos ay dapat nag-uugat. Ang pagmamahal sa pamilya ay dapat nag-uugat sa pagmamahal sa Diyos at bayan. Marami pong tinatawag na pagsubok, maraming ingay, sana ho, manatili tayong nagbabantay, manatili tayong humahanap ng dahilan kung bakit lagi-lagi kailangan huwag bibitaw, pipilitin natin hanapin ang pag-asa. Maraming salamat sa inyo.